Ika-30 kabanata. Sa pagpapatuloy maririnig sa loob ng kuweba ang sigaw ni Lady Soso, na mukhang nahihirapan sa sakit. At makikitang napaluhod si Lady Soso sa harap ni Flower, alluring vulnerable na sinasabi nito na isinara daw niya ang kanyang pressure point ng pangpamanhid, kaya't hindi daw ito makakagalaw. At kailangan daw na ang kanyang alay ay buhay at sariwa. At kung kaya walang saysay na lumaban daw siya. Nahihirapan na si Lady Soso dahil sa pagkakasakal sa kanya ni Flower, alluring vulnerable. At hinawakan siya sa bibig upang ipakain ang heaven and earth spirit at sinabihan ito na ingatan daw niya na huwag kakagatin. Dahil kapag namatay daw ito ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay mapupunta sa wala. At makikita ang hawak na kutsilyo na susugurin sa likuran ng ating bida si Flower, alluring vulnerable, habang sumisigaw ito na ihinto na nito ang kanyang ginagawa. Habang naiisip nito na kahit may agwat daw sa kanilang husay sa pakikidigma, kung gagamitin daw niya ang kanyang kakayahan. At tumingin ng matalim si Flower, alluring vulnerable sa ating bida. Na isang paa ang mabilis na parating na kanyang ikinagulat at nanlaki ang mga mata. Makikitang tumilapon ang ating bida na napaupo. At napakagat ang mga ngipin sa inis na naiisip na hindi niya akalain na ganoon kabilis ang kanyang atake. Kahit na gumamit na daw siya ng kanyang abilidad. Napanganga ang ating bida na nasabi sa kanyang isip na kung gaano daw ito kabilis paano pa daw kung sa normal na sitwasyon lang. At tahimik nitong tinitignan ang ating bida na tinanong siya nito na paanong ganun daw siya kabilis. At sumagot ang ating bida na bakit daw. Hindi daw ba pwedeng mabilis siya ng kaunti? At matalim na tinignan siya ni Flower, alluring vulnerable. Na makikitang ang ating bida ay naghanda. At sinasabi sa kanyang isip ni Flower, alluring vulnerable na kakaiba daw, na siya daw ay hindi niya nakikitaan ng anumang palatandaan na siya ay natuto ng martial arts. At sinabi nito na nagbago daw ang kanyang isip. Nagulat at nanlaki ang mata ng ating bida sa kanyang narinig. At sinabi sa kanya ni Flower, alluring vulnerable na siya na lang daw ang gagawin niyang huling pagkain ng heaven and earth spirit. Dahil daw sa kabila ng kanilang mahabang paglalakbay, ay punong-puno pa din daw ito ng enerhiya. At dapat daw ang natitirang lason ay magagawa niyang alisin ng mabuti. At tumawa ng kakaiba at tumingin sa ating bida at sinabi na pagkatapos daw nito, ay hihiwain niya ang kanyang tiyan at sisipsipin nito ang libong esensya ng heaven and earth spirit. At makikita na walang magawa sa likod si Lady Soso. At si Flower, alluring vulnerable, ay papalapit sa ating bida na sinasabing huwag daw siyang lumapit na nakatutok ang hawak niyang kutsilyo. At mabilis na tinabig nito ang hawak ng ating bida na tumilapon sa lupa. At dinakma ang muka nito. Nakakaibang nakangising hawak ang heaven and earth spirit sa kanyang kanang kamay. Na itinapat sa mukha ng ating bida. At makikitang nilalagay na nito ang mystical earthworm sa bibig ng ating bida na hindi ito makagalaw. Na sinasabi sa kanyang isip na hindi sa ganitong paraan. At naisubo na sa kanya ang mystical earthworm at biglang tumawa si Flower, alluring vulnerable na nakatingin sa ating bida. Dahil sa pagkakalunok ng ating bida sa mystical earthworm, ay makikitang hirap na hirap nitong pilit isinusuka ang kanyang nalunok. Nababahalang sumisigaw si Lady Soso na tinatawag si Jungryong na ating bida. Nanginginig na nahihirapan ang ating bida na sinasabi sa kanyang isip na ang sobrang lamig na enerhiya daw ay kumakalat sa kabuuan ng kanyang mga laman loob. At makikita ang mystical earthworm. Na sinasabi pa ng ating bida sa kanyang isip na dahil gabi daw ito lumalabas upang maligo sa liwanag ng buwan sa loob ng 1,000 taon. Ang enerhiya daw ba nito ay nagtataglay ng mga katangian ng matinding yin. At malakas na tumawa si Flower, alluring vulnerable na sinasabi sa ating bida na hindi daw ba nanais niya ang kalahati ng heaven and earth spirit. Habang namimilipit sa sakit ang ating bida, ay sinabi pa sa kanya ni Flower, alluring vulnerable na o ayan, ibinigay na daw niya sa kanya ng buo, kaya bakit mukhang nahihirapan daw ang ating bida. Kinuha ang lalagyan ng alak ni Flower, alluring vulnerable na gulat na takot si Lady Soso na sinasabi pa nito na matagal na panahon na rin daw. Hintayin lang daw niya, lightning sword. At kahit hindi daw niya siya habulin gamit ang hindi matakasan na taktika na net. Siya na daw ang kusang lalapit sa kanya. Sabay inom ng alak na tinitingnan ng ating bida. At napansin siya ni Flower, alluring vulnerable na tinitigan siya na sinabi nito na ano daw ang tinitingin-tingin ng ating bida.
At pagkatapos ay nakaramdam ito ng kakaiba sa kanyang sarili. Na nabitawan ang lalagyan ng alak sa lupa. At pagkatapos ay sumuka ng maraming dugo sa harapan ng ating bida. Dito pala nilagay ng ating bida ang lason kanina na nakita natin. Na hindi pala sa pagkain na kanyang inaabot kay Flower alluring vulnerable. Na iniilingon ang kanyang mata sa gilid habang sumusuka na sinabi nito na hindi daw ito maari, ang lintik na yon. Tumingin ang ating bida kay Flower alluring vulnerable na sinasabi na nabigla daw siya nang tumanggi siyang kainin ang mga noodles. Pero napansin daw niya kung paano nito iniwan ang tapayan ng alak na walang bantay. At dahil daw doon, nagawa kong ilagay ang lason dito. Ngumiti ng kakaiba ang ating bida. Nasasaksakin na niya ng kutsilyo si Flower alluring vulnerable na sinabi pa niya na sana'y pag-isipan daw niya ang mga nagawa nito. Sa kanyang buhay habang nagdadaan ito sa kanyang paningin. Iniaangat ang kutsilyo na sasaksakin na ng ating bida na sinabi pa niya na ito na daw ang oras. Na siya ay magpaalam. At biglang isang kamay ang dumapo sa katawan ng ating bida na ikinatalsik niya sa pader sa gilid ni Lady Soso. Habang nakakrus ang mga paa ni Flower alluring vulnerable, ay sinabi pa nito na huwag daw siyang umasta. Naakala daw ba niya na matatalo niya siya ng ganoon lang. Habang pinagmamasdan ng ating bida si Flower alluring vulnerable, ay sinabi pa ng ating bida sa isip na kung sinusubukan daw ba niyang ikalat ang kanyang enerhiya upang linisin ang lason. Kinuha ang kanyang niluto at sinabi pa niya sa isip na hindi daw niya pwedeng hayaan ito. Sisiguraduhin daw niyang papatayin niya siya, kahit pa ang kapalit daw nito ay ang kanyang buhay. Nakangiti na tumingin ang ating bida habang buhat ang kanyang niluto na sinabi pa niya na hindi lang daw mga kutsilyo ang paraan para pumatay ng tao. At ibinuhos kay Flower alluring vulnerable ang kanyang niluto habang ito ay mataimtim na nagmeditate. Makikita ang muka ni Flower alluring vulnerable na sinabi pa niya na ano nang masasabi daw niya sa noodles. At dahil daw sa mamamatay na siya. Mag-usap daw muna sila bago siya mamatay. Nakangiti ang ating bida na sinabi pa niya na ayon sa narinig daw niya, siya daw ay natalo ng lightning sword sa 10 hakbang lang. At ang lason daw sa alak ay galing sa mapanganib na ahas at kilala bilang kunpoison ng kunsyan. Makikita si Lady Soso na nag-aalala na sinabi pa ng ating bida na sabi daw nila, mamamatay daw siya sa loob ng 7 hakbang na kanyang gagawin. Dagdag pa niya na iniisip lang daw niya na kung mas mabilis daw kaya siyang mamamatay sa 10 hakbang ng lightning sword. O mas mabilis daw bang kumalat at patayin siya ng kunpoison ng kunsyan. Habang hindi pa rin makagalaw si Lady Soso ay sinabi niya sa ating bida na ano daw ang ginagawa niya ngayon. Tumingin ang bida sa kanya na sinabi nito na siya daw ay sinusubukan itong patayin sa pamamagitan ng mga salita. Tumugon si Lady Soso na hindi daw naman yun ang ibig niyang sabihin. Ang tinatanong daw niya ay kung ayos lang daw ba siya. At nagulat ang ating bida nang marinig niya ang sinabi na ang Heaven and Earth Spirit daw ay nasa kanyang tiyan pa rin hanggang ngayon. Diba? At seryosong tumingin ang ating bida sa kanyang kamay na sinabi nito sa kanyang isip na kung iisipin daw, ano nga ba daw ang nangyari? Dagdag. Panya na sa hindi malamang dahilan, ang lason daw na ikinalat ng Heaven and Earth Spirit ay nawala na. At makikita ang isang imahe sa kanyang looban ng tiyan na sinabi pa niya sa kanyang isip na. Para bang nagmadali daw siyang pumasok sa isang malalim na kuweba at may naghihintay na halimaw doon. At ang ating bida ay bigla na lang naglabas ng enerhiyang apoy na ang muka nito ay nakangiwi na mukhang nahihirapan na naman. Habang hindi pa rin makagalaw si Lady Soso ay tinatawag niya ang pangalan ng ating bida na Sir Jungryong. Ano daw ang nangyayari sa kanya? Habang makikita na nabigla ang ating bida sa nangyayari na naman sa kanyang katawan. Humawak sa kanyang dibdib na sinabi nito sa kanyang isip na itong enerhiyang ito. At ito rin daw ang enerhiyang naramdaman niya sa Baeksion Restaurant. At makikita ang mga sulat sa kanyang dibdib na sinabi pa niya sa kanyang isip na hindi. Iba daw ito sa dati. At sobrang init daw nito. Na parang mayroong daw na sinusunog hanggang sa mamatay. Dagdag pa niya na maaari daw kaya na ang yang na enerhiya ng bambubok ng Tao Te Ching ay nakikipaglaban sa yin na enerhiya ng Heaven and Earth Spirit. At biglang tumirik ang mata ng ating bida. At lumiwanag ang mga mata na naglabas ng itim at puting enerhiya na malakas na sumisigaw. At dito na po nagtatapos ang ika-30 kabanata.
Ika-31 kabanata sa pagpapatuloy. Sumapit na ang umaga at makikita ang bundok kung saan sila ay naroroon. Mula sa kuweba ay makikita ang tumutulong tubig mula sa nakausling bato. Na tumama ang patak ng tubig sa pisngi ng ating bida. At pagkatapos ay umupo ito at humawak sa ulo na sinasabi niya na kung kaninong panig daw ang nanalo. Dagdag pa niya na kung ang talisman daw ba na nasa kanyang katawan. O ang heaven and earth spirit. O kaya naman daw ay pareho silang malaki ang pinsala. At biglang nagulat siya nang may maalala siya. At biglang sumigaw siya na Lady Soso. Na makikita itong nakahiga at hindi pa rin makagalaw. At ang ating bida ay napatingin kay Flo, alluring vulnerable na nakaupo at tila walang malay na nakayuko ang ulo. At tumayo ang ating bida na pinagmamasdan niya ito na sinabi niya sa kanyang isip na kung siya daw ba ay nagtagumpay na siya ay ihulog sa energy deviation. Habang nakatingin siya kay Flower alluring vulnerable, ay napakinggan niya si Lady Soso na dumadaing ng sakit. At pagkatapos ay hinawakan niya ang ulo nito na makikita na hirap na ito. At hinawakan ng ating bida ang ulo ni Lady Soso na sinabi niya sa kanyang isip na siya daw ay mayroon pang hininga, ngunit ang kanyang katawan ay malamig na parang yelo. Tiningnan niya ng may pag-aalala na sinabi pa niya sa kanyang isip na dahil daw sa naiwan siya sa malamig habang ang kanyang pressure point ay binarahan. Sinabi pa niya na kaunting tiis na lang daw. At kumuha siya ng mga tuyong damo at sanga na kanyang pinag-aapoy na todo sa paghihip. Ilang saglit pa ay makikita na ito ay sumiklab na at minasahe ng ating bida ang hita ni Lady Soso. At makikita ang muka nito na naging maaliwalas na. Na sinasabi pa ng ating bida sa kanyang isip na hay salamat. Gumaganda na daw ang kulay ng kanyang balat. At sinabi pa niya na dapat daw siyang magpakulo ng tubig sa kaldero at ibigay sa kanya. At mabilis na lumingon sa kaldero. Ngunit nakita niya si Flower alluring vulnerable na pinagmamasdan niya. At nagulat ang ating bida nang makita niya ang kamay nito ay gumalaw. At lumaki ang kanyang mata na sinabi pa niya na lintik na to. Siya daw pala ay hindi papatay. At mabilis na kinuha ang kaldero na malakas niyang ihahampas kay Flower alluring vulnerable na sinisigaw pa niya na mamatay ka nang hinayopak ka. At biglang hinarang ng kamay ni Flower alluring vulnerable ang kaldero na ikinagulat ng ating bida. Habang hawak ang kaldero ay tumingin sa ating bida ang kanyang mga mata na lumiliwanag. Na sinasabi pa nito na ikaw. Bakit ka pa buhay hanggang ngayon pagkatapos mong kainin ang nakakalasong heaven and earth spirit? Tumugon ng ngiti ang ating bida na sinabi nito na salamat daw sa isang masarap na pagkain. Nagalit si Flower alluring vulnerable at winasak ang kaldero na hinarang niya. At lumiwanag ang mga mata na sobrang galit sa ating bida na sinakal niya ito at sinabi na ikaw na tarantado ka. Hawak sa liig ang ating bida na makikita na hihirapan ito. At pagkatapos ay natumba siya na pinatungan ni Flower alluring vulnerable habang sakal niya ang ating bida. Na sinabi pa na parang ang heaven and earth spirit ay natunaw at pumasok daw sa kanyang katawan. Dagdag pa nito na mas maganda pa daw ito. Dahil wala nang lason ngayon at ang natitira na lang daw ay ang mga sustansya nito. Habang makikita na nahihirapan ang ating bida, ay sinabi pa ni Flower alluring vulnerable na ang kailangan na lang daw niyang gawin ay inumin ang lahat ng kanyang dugo. Tumingin ng kakaiba si Flower alluring vulnerable na itinutulak ng kamay ng ating bida ang muka nito na sinasabi pa na sumuko na daw siya. At tatapusin daw niya ito sa pinakamabilis niyang magagawa, kaya't huwag na daw siyang pumalag. At biglang nagulat si Flower alluring vulnerable na napasabi sa kanyang isip na ano daw ang nangyayari. At bakit daw siya ay kaya niyang maitulak. Makikita ang ating bida na malakas na tinutulak si Flower alluring vulnerable na sinabi pa niya na siya daw ay mawala na. Na malakas na hinedbat sa ulo ng ating bida. At napahawak sa muka si Flower alluring venerable na sinabi na ikaw na bastardo ka. Na ang ating bida ay nakatikom ang kamao na nakatingin dito na sinabi sa kanyang isip na paano daw niya yon nagawa. Nagtataka na nakatingin sa kanyang mga kamay na sinabi pa nito na ano daw ang nangyayari. Hindi pa daw siya natututo ng kahit na anong martial arts. At nagsalita si Flower alluring venerable na yan na daw ba ang kapangyarihan ng heaven and earth spirit. Na ikinagulat ng ating bida na kanyang narinig. Sinabi pa sa kanya nito na hindi, mas tumpak daw na sabihin, na yan ang resulta daw ng pag-absorb niya ng 1,000-year core energy.
Dagdag pa nito na kung ipagpapatuloy daw niya na paikutin ito gamit ang isang teknik ng paglinang ng enerhiya, makakamtan daw niya ang kapangyarihan upang maging kahit pang 10 pinakamalakas na martial master sa mundo. Sinabi pa niya na sa ngayon, gayunpaman, para itong nagwawala na parang 100 mababangis na toro sa loob daw niya. Tumugon ang ating bida na seryosong sinabi na kung kaya ang sinasabi daw ba niya na may kamanghamanghang kapangyarihan daw ba siya ngayon. Sinabi pa ni Flower Alluring Venerable kaharap ang ating bida na nakatingin pa din sa kanyang mga kamay na ang pagkakaroon daw ng malakas na enerhiya ay hindi nagkakahulugan na siya ay magbabago kaagad mula toro patungong tigre. At siya rin daw ay mahihirapan pa rin labanan ang isang veteranong unang antas na martial master sa ngayon. At pagkatapos ay nagtanong ang ating bida na kaya kung magsasanay daw siya na parang nakasalalay dito ang buhay niya, ay maaari daw ba siyang maging isa sa 10 pinakamalakas na martial master sa mundo. Nagbago ang itsura ng ating bida nang sabihin sa kanya ni Flower Alluring Venerable na hindi. Seryosong tumingin sa kanya at itinikom ang kamao na sinabi pa nito na pasensya na. Pero hindi na daw niya kailangang isipin ang mga bagay na yan. Kung tutuusin, siya daw ay hindi na makakalabas ng yungib na ito ng buhay ngayon. At ang ating bida ay nakatingin lang ng seryoso sa kanya. At biglang sinabi na ikinagulat ni Flower Alluring Venerable na ngunit alam daw ba niya? Sa hindi maipaliwanag na kanyang nararamdaman, siya daw ay hindi na niya nararamdaman bilang isang tigre. Siya na daw ngayon ay parang isang mabangis na pusa na may masamang ugali. Na ikinalaki ng mata nito sa kanyang narinig. At makikita ang ating bida ay naghanda na at sinabi niya na sumugod na daw siya. Nagiba ang itsura sa galit na lumiwanag ang mata na sinabi pa nito sa ating bida na ikaw na basura ka. At mabilis na sumugod sa ating bida na mabilis niyang naiwasan. Napatuloy siyang inaatake nito. Habang umiiwas ang ating bida, ay sinasabi nito sa kanyang isip na hindi lang daw ito ang 1,000-year core energy ng Heaven and Earth Spirit. At naging maganda din daw ang bisa nito sa talisman na nasa kanyang katawan. At sinipa siya ni Flower Alluring Venerable na madali niyang naiwasan na sinabi pa niya sa kanyang isip na ang tanging problema na lang daw niya ay hindi pa kayang gamitin ng katawan niya ang mga ito sa kanilang buong potensyal. At pinatigas ng ating bida ang kanyang kamao na sinabi niya na ngunit kung wala daw siyang mga ngipin, ito raw ay kakagatin na lang niya gamit ang kanyang gilagid. Na mabilis na sinuntok ng ating bida ang braso ni Flower Alluring Venerable. At napatingin ito sa kanyang braso na tinamaan ng ating bida at ito ay napaaray. At pagkatapos ay mabilis na hinawakan ng ating bida ang braso nito. Na umikot sa likuran. Habang hawak pa din ang kamay ni Flower Alluring Venerable. At mabilis na nilak ng 2 hita ang katawan nito pati na ang liig ni Flower Alluring Venerable. Na makikitang hirap na gumalaw si Flower Alluring Venerable sa ginawa ng ating bida. Na sinabi pa niya na huwag na daw itong pumalag. At sinabi pa ng ating bida habang tumutulo ang laway ni Flower Alluring Venerable na tinatanong siya ng ating bida na ano daw ang pakiramdam. Na natatakot na tumugon ito na patawarin niya sana siya. At sinabi ng ating bida sa kanyang tenga na ganito daw siguro ang nararamdaman ng mga taong kanyang pinatay. Habang nilak ng ating bida ang buong katawan ni Flower Alluring Venerable, ay nanginginig ito at patuloy sa pagdaing ng sakit. Na sinabi pa ng ating bida na dito na daw sila nagpapaalam sa isa't isa. Na makikita ang mata ni Flower Alluring Venerable na halos pumutok na. Na sinabi pa ng ating bida dito na sana daw ay makatanggap siya ng kanyang parusa sa impyerno. At makikita ang mga nagtalsikan na dugo. At dito na po nagtatapos ang ika-31 kabanata.